Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Daily Tribune 20 minutes ago. Sabi dito, the Masa Sara Duterte Alliance or Masada on Saturday ngayon rallied behind the plan of Vice President Sara Duterte to pursue conflict of interest charges against Committee on Justice Head Representative Jerbil Luistro due to an unpaid 8 million debt. Utang ba? So, tingnan natin. Basa tayo ng comments. Yan. Hindi. Yan. Matagal na yan eh. Nabanggit na yan ni BP Sara last year, yung bago mag-eleksyon ng May 2022. Sinabi niya na yan, may utang yan sa akin. Hanggang ngayon hindi pa nakakabayad. Okay, so ito. Masa Sara Duterte Alliance. Masada in a statement said, the 8 million unpaid debt owed by the lawmaker to the husband of Vice President is grounds to the inhibition of Luistro as chairman of the panel deliberating the impeachment case against Vice President Duterte. In her program on Friday, Ibalik Tapang sa Malasakit, Sara said she is contemplating pursuing a conflict of interest complaint against a member of the Justice Committee. Sabi niya, iparinig ko na lang sa inyo. Ito yung statement niya sa interview sa kanya ng mga Banatero Brothers. Salamat po, Banat Bay and Boss Dada. Sana palagi niyong ma-interview ang ating minamahal na BP Sara. Ito, kapal ng mukha niya, may utang sa amin, tapos di pa nagbayad. Siya pa ang may ganang bumatikos, kaya plano naming sampahan ng conflict of interest case. Ito. Kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang gumanat. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung salin, yung asawa di ba kasama po yung asawa ito sa salin? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DTP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun nga isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa pag tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang gumanat. Actually, gusto ko nga siya patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Yeah. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sasalin ko tinuro nila unexplained? Wala, Wala, talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 years yun. Oo. So, anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang
sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko naglingkod na may pay o gingana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. About sa... Sabi ko, ito ang kapal. Oh, sige, BP Sara. Sampahan nyo na ng, I don't know, anong kaso dapat mag-inhibit siya kasi nga may conflict of interest. Oh, patanggal kasi may utang eh. Kibit balikat lang si Congresswoman Listro nung inopen up ni BP Sara. Hindi naman niya sinabi na nasaan ang resibo. O yun, maganda ipakita ang resibo. I'm sure hindi mag-aakusa si na BP Sara ng ganyan na walang klarong resibo. Kasi nga, batikang abogado ang mga Carpio. Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yung mga kamag-anak nila yan. Kahit ata si Supreme Court Justice Antonio Carpio, kamag-anak sa husband ni BP Sara, mga Carpio, mga ka-abogado di Campanilla. Kaya yung 16 years, kumita ka ng that 70 million in 16 years, pwede yun. Katamtaman yun. Sa isang batikang abogado plus si BP, mayor siya, nagtatrabaho naman. Malala ko itong si Kitty Duterte, batang-bata pa lang, kumikita na. Ang dami niyang endorsement. Mga beauty products niya. Kaya mayaman yang si Kitty Duterte. Kaya niyang magsuot ng mga mamahaling alahas o mga branded items. Bakit? May sarili siyang kita. May diskarte siya paano magnegosyo. At ganyan ang nakita ko sa mga Duterte. Opinion ko lang ito Simpleng tao lang sila. Simpleng manamit, simpleng kumain, simpleng kumilos. Kaya lang nagtatrabaho at may pera. Kaya akusahan nyo ng corrupt. Sige, bahala kayo. Akusahan nyo. Basta ako, kaming mga DDS, hindi man sila santo ang mga Duterte, but isa sila sa mga pinaka-the best na leaders ng bansa natin ngayon. Duterte brand of leadership and governance. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang mataga Giero nga mag-atop na sa iyang balay si Kuya. So mo ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan o Giero kay natagaan man sila. So mag-atop sila karon si Kuya. So, mga dako na gid kayo ang mga buslot sa iyang yero. So, mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So, makita gid nimo ngaloy gud kayo sila. So kay natagaan man nato sila Giero, so mag-atop si Kuya karon. Maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay Kuya nga inani na? 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buk imong anak Kuya? 3. So tulo ka buk ang anak ni Kuya. So si Kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon.
So nahuman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni Kuya. Nga buhan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige Kuya, salamat pod. dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige. Salamat pod.